Mga pangunahing balita muna tayo mga kawan. Ngayong araw natin ngayon ay kaganapan po ng ating Ninoy Aquino Day mga kawan. At syempre mga kawan, on August 25, dineklara po ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendido po ang lahat ng klase sa lahat ng pampublikong paaralan at ahensya po ng gobyerno. On August 25, sa paggugunita ng FIBA World Cup, Basketball World Cup 2023 dito sa Pilipinas. At gaganapin po yan sa Philippine Arena in Bukawi, Bulacan ngayong taon na to. Mga kawan, good afternoon Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama nyo na naman ang nag-iisang Lil Binsi. Dito lang yan, syempre sa kwentuhan ng bayan. Sa 1FM, wine lang yan. Hello mga kawan, kamusta? Luzon, Visayas, Mindanao, mga taga-Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, no? Hello sa mga namamahinga ngayon sa kanilang tahanan at yung iba naman ay bumabiyahe. Nag-e-enjoy, nagre-relax habang nasa beach ngayon. Hello sa inyo mga kawan. Sulitin na natin yung mga bakasyon ninyo, no? Sana all talaga may bakasyon. Sulitin natin ang long weekend dahil buwas na naman ay dagsa na naman ang mga kanya-kanya yung trabaho. Ano yung mga kawan, live na live tayo ngayon dito sa atin headquarters studio ng 1FM. Kasama nyo syempre ang taga-kwento ng bayan simula alauna hanggang alas 3 ng tanghali na si Lil Vinci. Namiss ko kayo kawan. Namiss ko kayo. Anyway mga kawan, ngayong araw natin na to, nako, marami tayong pagkukwentuhan at marami tayong pag-uusapan about sa mga hugot ninyo ngayong Lunes, no? Yung iba dyan, yung long weekend nila, medyo malungkot daw, no? Yung iba naman, masaya naman yung long weekend nila kasi kasama nila yung mga mahal nila sa buhay. Ganun pa man kawan, talagang intindihin natin ang bawat isa. Minsan talaga nakakalungkot lang din na mag-isa lang tayo sa buhay, wala tayong kayaka pag matutulog, no? Ang hirap kasi minsan na kapag nilalamig ka, wala kang kayapos, no? Halika, pag-usapan natin to kawan. Ngayong araw na to, kasama nyo ako dito sa ating Monday Hugo. Pero ngayon kawan ngayong araw na to, naku, ang haba ng weekend natin. Hanggang next week Friday, Saturday, Monday ulit ang weekend, long weekend ngayon, no? Talagang sulit nila mga paggigimik nila, no? Yung iba dyan hanggang ngayon may hangover pa yata, no? Sino dyan yung mga may hangover pa kawan, no? Sinulit ang saya ng linggo, no? O yung iba naman nagsimba syempre, no? Talaga naman yung mga yan. Mga good boy and good girl yan. Kasi yung iba naman dyan, nako, talagang sulit ang long weekend. Lahat na yata ng baryo, no, o lugar, dinayuhan niya ngayong long weekend, no. Dinalaw niya na mga gusto niyang dalawin, no. Ng mga hindi niya pa nadadalaw na kaibigan niya na sinabihan niya na next time babawi ako sa iyo. Wow. Nakabawi ka na ba kawan? Baka hindi ka pa nakabawi, ha. At syempre, hello rin sa mga kawan natin ngayon na nananangalian. Kain lang po kayo mabuti dyan. Eat well. Sana all talaga, no? Masarap ang pananghalian ngayon. Kasama ang pamilya habang nanananghalian. Yan ang the best. Ano yung mga kawan? Topic natin ngayong araw na to at ating pag-uusapan ngayong araw na to, kawan, ako. Patungkol to syempre sa awitin, no? Awitin ng Itchy Worms na di na muli, no, sabi nga daw dito sa banner ng Itchy Worms na to kawan, na lumipas na at hindi naman lang nagsabi. No, ikaw ba kawan, no? Meron ka bang tao na lumipas sa piling mo, nawala sa piling mo, naghiwalay kayo, o may nakilala ka bang tao na kasama mo ng mahabang panahon pero may mga bagay ka na hindi nasabi sa kanya, no?
Di naman literal na hindi mo naman sasabi kasi buhay pa naman siya ngayon, no? Huwag mo naman patayin. No, patay lang siya, no? Sa iyong puso. Pero buhay na buhay pa rin ngayon niya, no? Anyway mga kawain, no? Ito nga, no, ang sabi nga dito, may mga salita ka bang nais mong sabihin sa kanya pero hindi mo pa rin nasasabi? Ikaw ba kawan, anong bang mga hugot mo o kwento mo kawan na hindi mo pa nasasabi sa taong mahal mo? Kahit hindi man karelasyon o sa kaibigan mo kawan, kaso nga lang hindi na kayo nagkaintindihan o nagkahiwalay na kayo, kaya hindi mo nasasabi yung mga bagay-bagay na yun, no? Pero ngayon kasi kawan, parang andali na lang sabihin lahat eh. No, kasi nga social media hindi katulad dati, panahon dati kawan text lang kapag wala kang load, parang ayoko na ngang i-chat yan. Parang hindi naman masyado lahat naman naglo-load dati, di ba? Hindi naman masyado lahat active dati sa social media dahil nga dati sulat lang, text lang, yun lang ang mga ginagawa dati. So, dati bago mo mapahatid yung mga gusto mong saloobin o sama ng loob, ang tagal. 'Di ba? Ang tagal bago galit na galit siya sa'yo, yung nag-away kayo, pinadala mo ng sulat, wala na, napatawad ka na niya pagdating ng sulat, no? Hindi niya pa nababasa. Pero ngayon, kawan, kasi ang dali na lang, no? Ang dali na lang mag-text o magsabi ng mga bagay-bagay sa taong ginagagalitan mo o sa taong kinasasayahan mo, iniibig mo. Diba? Ang dali na lang, ang dali mo na lang bitawan ngayon ng mga salita. So, basic na basic kung may gusto kang sabihin. Pero kawan, ang katanungan nga natin ngayon, kahit na madali ngayon mag-chat, di ba, sa social media, dali na lang dali na lang magbitaw na lang ng mga gusto nating sabihin sa mga tao at mahal natin sa buhay o kakilala natin. Ano pa ba ang hindi mo nasabi sa isang tao? No? Sa isang tao lang kawan, isang tao lang na lumipas na at hindi man lang nagsabi. No, kawan? Ito yung maganda diyan kawan no? Ito na, nako si Katmak. Nanonood ngayon, bakit mo ako niloko? Mas malaki ba ang kanyang bulsa, no? Nako si DJ Mac, may intro ngayon May pasok ngayon si DJ Mac May pangunang banat. Pabuena mano. Anyway, no, kawan, ayan mga kawan, pag-usapan natin ngayong araw yan, mga kawan, ang ating Monday Hugot. No? Ano ba ang Monday Hugot ninyo? Hinugot natin to sa awitin ng Itchy Worms na di na muli. Lil Vinci, my chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hello sa mga kawan natin nakatutok ngayon sa iba't ibang estasyon, mga kawan. At mga nakatutok lang yan sa radyo natin, mga kawan, habang bumabiyahe, habang kumakain, habang namamahinga, habang nagre-relax kasama ang pamilya. Hello po sa inyong lahat, mga kawan. Happy listening right now dito siyempre sa 1FM. You know? Alam ko kawan, sinusulit nyo ang holiday natin ngayon, pero bago ang lahat, mga kawan, sa mga texter natin dyan, ang text line po pala natin ay 0998-9619-711. Sa lahat ng mga gustong magbahagi ng kanilang mga hugot ngayong araw na to, no? Natitense ako kasi bigla ako na pa-TikTok kanina Nagano ko 7 days a week, no? Sa mga walang holiday dyan, hello po sa inyong lahat. Sa mga nagtatrabaho pa rin ngayon, mga kawan, hello sa inyong lahat. At syempre, ito nga kawan, no? Sa mga texter natin, basahin natin mamaya isa-isa mga text nila, mga kawan. Yan, shoutout muna daw sa asawa ko sa Barangay Kagawad Aspirant, sa Barangay Pinatabuan, Concepcion, Tarlac, na si Emerson Arceo Concepcion. Ako naman, Emerson, baka naman, no? Baka makatulong ako sa iyo, no? Baka naman, Kagawad, no? At Loren, good PM din sa lahat ng mga nakikinig dito sa batiin ko lang po yung mga kasama ko daw niya na mama niya sa La Neneta Enano, Papa Salvacion Enano, Raymulo Enano, Joey Enano, and it's me, Reynalyn Enano, at Gapasan Magsaysay po. Hello po sa inyo, good afternoon.
At hello rin kay Lagi Conda. Yan, Rene po here on the way from Baguio. Ingat ka dyan sa Baguio ha. Baka may kasama kang friends dyan as a friend, no? Huwag ka na magsama pagpapunta ka ng Baguio. No, ingat-ingat ka. At hello rin. Happy 87th birthday pala sa nag-iisang Lola Mang ng Puerto Asian. Pagbati mula kay Princess Lala. I love you daw. No? At ikaw na daw bahala daw sa kanya mamaya, ano? Ano ba yung mga kawan itong basahin na muna natin ang mga hugot ng mga ibang kawan natin dito. Nandito nga syempre sa La Jimry, DJ Lubin C, pag dumating ka, no? Napatugtog na po natin mga kawan, ha? And dalawa rin kay JM Miranda. Good afternoon, Lubin C, di na muli maglolo ko sa'yo dahil iniwan mo na ako sa ere. Oh no! At hello rin daw, syempre sa mga listeners natin ngayon at syempre kay Bossing Katmak, hello po sa inyo. Happy watching right now. And hello, shout out, Music I Never Go. Ito talaga si JM, no? Sige, mamaya papatugtugin natin lahat yan, JM, ha? Huwag ka mag-alala. Pero bago nga lahat mga kawan, ito nga, no? Ngayong araw natin na to, ikaw ba kawan? Nakaranas ka na ba ng may taong minamahal ka o may tao kang pinakamahalaga sa buhay mo pero may hindi ka nasabi sa kanya? Ito nga isang kawan nga natin na nagbahagi sa atin dito ng isang hugot sa text line natin. Sabi niya dito, kawan, DJ Lubing C, ako naman po ay nakaranas ng ganyan. Na may tao akong pinakamahalaga sa buhay ko at nagkahiwalay po kami. May mga hindi po ako nasabi sa kanya na pinagsisisihan ko sa buhay ko ngayon. No, ano kaya yan, no? Margie, ano kaya yung pinagsisisihan mo na yan, no? Sige, basahin natin yan. Ito. Sabi niya nga dito, ako DJ Lubinsi, ang pinagsisisihan ko po, yung masabi sa kanya na I love you at siya lang ang pinakamamahal ko. Oh! Kasi DJ Lubinsi, ito ang kasunod. Kasi DJ Lubinsi, sa buong taon na magkarelasyon po kami, hindi po ako nagsabi sa kanya ng ganyan. Dahil nga po simula nung panahon na sinagot ko siya, nalaman ko po pala na hindi pa po pala sila okay nung ex niya. Tumahabol pa po noong mga panahon na yun. At meron pa po silang conversation na ginagawa sa Messenger. Kaya po simula nyon, DJ Lubinsi, alam ko naman po na mahal ko siya. At sobra-sobra po ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit hindi ko po nasabi sa kanya sa tagal naming nagsama. Wow. Alam mo Marge, ang hirap kaya hindi mo masabi sa taong minamahal mo na mahal mo siya, no? Pero ang hirap naman yon, parang hindi ko lang din maisip na ang tagal nyo nagsama, no? Tapos hindi ka nagsabi sa kanya ng I love you, mahal na mahal kita. Parang paano mo natiis yun, no? Paano mo natiis yun, Marge, no? Na hindi mo siya nasabihan ng I love you, mahal na mahal kita. Paano kapag nandun kayo sa part ng romantic part ng buhay nyo, no? Nakinikis ka niya, nilalambing ka niya, tapos sasabihin niya, bubulong niya sa tenga mo, I love you so much, no? Paano ka mag-response yun, no? Paano ka sumagot yun, kawan? Paano mo sagutin yung sinasabi niya na yun, no? Habang niyayapos ka niya, niyayakap ka niya, habang kinikis ka niya, at sinasabi niya sa mga tenga mo na Marge, I love you so much. Oh, no. No. Hindi ka sasagot nyon. Siguro yun rin ang naging dahilan. Baka yun ang naging dahilan kaya naghiwalay rin kayo, no? Hindi. Pero kawan pero ang hirap nyo ang hirap nyo, alam nyo kawan pag ako ganyan, nandun ako sa in relationship ako na ganyan, tapos hindi nagsasabi sa akin na I love you. Hindi papayag ako doon, kawan, kahit nga magkagalit kami. Diba, kunyari magkagalit kayo ng magkarelasyon, wag mong tatapusin, no? Na may I love you ka pa rin, di ba? Parang kahit galit ako sa'yo, nandito na ako, I love you, di ba? No, kahit minsan labag sa loob mo mag-chat Nagalit ka ni. Napupuno ka na kawan, pero may I love you pa rin, no? Parang ang hirap naman kasi yun, no? Parang hindi mo naman masabi sa kanya na mahal mo siya, no? Pero iba naman nga naman daw yung tao. Sabi nga daw ng iba, yung ibang tao ay hindi naman masyado masabi ng I love you, mahal kita, ikaw lang gusto ko. No, pero
pinaparamdam na lang nila. Pero kasi kawan, iba-iba rin ng tao na tumatanggap ng ganyan, no? Yung iba, oo, napaparamdam mo, no? Nararamdaman din naman nila, pero gusto rin nila maging vocal ka, di ba? Na sabihin mo naman sa kanila na, alam mo, Luigi, sino kaya si Luigi? Na naisip ko lang bigla eh. Alam mo, Luigi, I love you so much. Mahal na mahal kita. Alam mo, ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko. Wala nang iba. Oh. Diba, masarap din kasi kawan, masarap din kasi na naririnig natin, no, yung nararamdaman ng isang tao o gusto niyang gawin sa atin. Hirap din kasi hindi mo masabi, no, yung mga bagay-bagay na yun. Ito naman kawan, sabi naman dito ni Arnel. Sabi dito ni Arnel, ako DJ Lou Vinci, ang pinakamahalagang gusto kong sabihin sana sa taong pinakamamahal ko sa nanay ko, na sana naging mabuti akong anak para sa'yo. Dahil yung mga panahon na buhay po siya, hindi ko po nakita yung mga kahalagahan ng mga bagay-bagay na pinapaintindi niya sa akin. At nung mga panahon na wala na po si nanay, dun ko lang po na-realize na wala po palang halaga yung mga ginagawa ko sa sarili ko. Kundi tama po pala yung nanay ko. Alam mo kawan, no? Totoo yan Nel. Ito totoo lang to kawan Sumalangit nawa po sa mama ni Arnel. But ito na naman tayo eh. Alam mo Nel, no? Minsan talaga may mga bagay tayo na hindi natin nasasabi. Minsan may mga bagay tayo na masasabi na lang natin na mahal natin isang tao kapag patay na. O kaya may mga bagay tayong gustong sabihin doon sa tao na yun kapag wala na siya, doon na lang natin kayang sabihin. Sabi nga na matatanda, di ba? Hanggat nandyan pa yung taong mahal mo, sabihin mo na. Hanggat nandyan pa, buhay na buhay at kasama mo at nahahawakan mo yung tao na yun at naririnig niya pa, sabihin mo na. Kasi kawan, kapag dumating na yung oras na wala ka ng kakayanan, sabihin yung tao na yun. Sabihan yung tao na yun na nararamdaman mo. Totoong nararamdaman mo, bali wala na lang din ang lahat. Kasi, alam nyo kawan, dumadating tayo sa point ng buhay natin na may magaganda lang tayong nasasabi sa tao kapag wala na siya sa piling natin. May maganda lang tayong nasasabi minsan sa tao kapag hindi na natin siya nakikita muli. Bakit? Hindi dahil sa hindi natin nakikita yung mga kagandahan niyang ginagawa. Hindi naman din sa ayaw natin sabihin siya ng mga magaganda niyang nagagawa. Ngunit minsan kasi nagiging komportable tayo. Na nandiyan pa pala si nanay. Nandiyan pa pala yung kaibigan ko. Buhay na buhay yan. Okay lang yan. Tropa ko talaga yan. Okay, alam niya na yung gusto kong sabihin sa kanya. Alam niya na yun. Brother kami niyan. O kaya minsan sa relasyon kawan, alam ko naman mahal na ako niyan eh. Napakita ko naman na yung pagmamahal ko sa kanya eh. Pero minsan kasi kawan niya sa pagiging komportable natin. O hanggat nandyan pa yung tao na yun, minsan may mga bagay tayo hindi nasasabi sa kanila na malaki palang impact yun sa tao. Na yung I love you, o kaya yung alam mo, nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Yung mga ganong simpleng bagay kawan, ang laking impact yun sa tao eh. And ang laking impact yun sa tao nga nakakasama mo pa. Na baka kasi minsan na napapaisip din sila, ba't hindi kaya ako sabihan nito ng I love you? Ba't hindi kaya ako sabihan nito na maalaga siya sa buhay ko? Ba't kaya hindi ako sabihan nito na maraming salamat, naging kaibigan kita? Diba? Yung mga ganun tayong part sa buhay natin na maiisip na lang natin na, oo nga no, alam mo ang halaga ng tao na yun sa akin. Alam mo kapag nagkukwento yung kaibigan mo sa'yo dun sa ibang tao na alam mo ba yon? Si LB? Napakabuti nyon. Kaso nga lang, ang tanong, nasabi mo ba sa kanya? Diba hindi naman? Kaya minsan kawan na matuto tayo mag-appreciate ng mga maliliit na bagay. Magsabi man lang ng I love you, salamat, dumating ka sa buhay ko, masaya ako na nakapiling kita. Diba? Yung mga maliliit na bagay niya, malaking impact yan eh. Nadadali ng tao na nasabi mo na wala kang pinagsisisihan. Pag dumating yung point na naghiwalay na kayo,
'Di ba? Parang ang awkward naman kasi kawan, 'di ba? Kapag sinabi mo pa na, alam mo, naging masaya ako ng sobra-sobra na nakapiling kita sa buhay ko kahit naghiwalay na tayo. Tapos may ex na siya, may bago na siyang boyfriend niya, tapos ex ka na niya, 'di ba? Hindi mo nasabi nung panahon na naghihiwalay pa lang kayo, nandun pa lang kayo sa closure kuno. Di ba? Minsan kasi may mga bagay tayo na iniipit pa sa sarili natin. Iniipit pa natin yung mga words na gusto natin sabihin dahil minsan baka ma-take advantage ka o baka masanay siya na ganun na kasi hindi ka naman ganun. But huwag niyong isipin yung ganun gawin. Isipin nyo yung pwede maging impact sa tao kapag nagpasalamat ka o nagsabi ka ng simpleng I love you. Para sa iba, simple yun. Pero sa iba, napakabigat yun. O kaya yung sabihan mo man lang na kahit naghiwalay tayo, alam mo, masaya ako. Dami ko natutunan sa'yo. Diba? Naging mahalaga ka rin sa buhay ko. Yung mga ganun simpleng bagay. Diba? Kasi minsan kawan, kapag wala na yung tao, doon lang natin maiisip yung kahalagahan niya. Yung worth ng tao na yun. Hindi ko naman sinasabi lahat ay hindi nakaka-appreciate ng magulang o ano. But minsan kasi, may mga desisyon tayo na iba ang desisyon ng magulang natin na akala natin pinipigilan nila tayo. Na akala natin hindi nagiging maganda sa atin. Minsan may mga payo din ng mga kaibigan natin na akala natin hindi rin makakaganda sa atin. O kaya minsan may mga payo ang mga karelasyon natin na tingin natin hindi makakaganda sa atin. Kaya minsan yung salamat doon sa mga bagay na pinapayo nila o ginagawa nila para sa atin, hindi na natin nakikita. Kasi akala natin minsan mali. But, lagi natin tandaan kawan, sa buhay natin, appreciate natin yung mga maliliit na bagay. Kasi doon mag-uumpisa yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang sabihin, masasabi mo dahil na-appreciate mo na yung mga maliliit na bagay na yun. And ang sarap sabihin sa tao na kapag mawala man siya, hindi naman kayo magkita, pero nakapag-iwan ka ng mga magagandang salita sa kanya, matatandaan ka niyan eh. Hindi ka niya kakalimutan. Diba? Hindi ka niya na basta-basta makakalimutan dahil nga, oo nga no, si LB, ano yun eh, sobrang nakaka-appreciate yun ng mga maliliit na bagay o ano man. Onting ganito lang ng kaibigan kong si Arnie, tuwan-tuwa na ako, diba? Mga ganun bagay ka man. Mag-umpisa ka, mag-appreciate ng mga maliliit na bagay. And then, wag mong kalimutan kawan na minsan maging vocal ka din. Nasabihin mo yung mga nararamdaman mo. Dahil minsan baka hindi mo na masabi doon sa tao na yun yung mga gusto mong sabihin. Dahil hindi lang sa naghiwalay kayo, hindi lang sa wala na kayong communication, dahil wala na yung tao na yun. Hindi mo na pwedeng ibalik pa o hindi mo na pwedeng makita pa yung nararamdaman niya. Lil Vinci, my chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hey man, sarap na ng merienda. Kanina parang nananangalian lang merienda agad, no? Tapos tambay lang agad. Alam niyo yun, yung mga tipong gano'n rin ba kayo kawan kapag nasa bahay lang kayo, no? Ang hirap rin kasi pag nasa bahay ka lang eh. Kumbaga yung takaw mo, yung pagiging matakaw mo, talagang lumalabas. Pero yung makakatanghalian nyo lang na mga 12 o'clock, mga 12:30 o late, mga 1:30 na. Sabihin mo ng 1:30 na afternoon nyo, yung lunch nyo. So, nangyayari, mga alas 3 pa lang, mga 2:30 pa lang, parang kumukulo na ulit yung tiyan mo. Di, ganun kasi kami kawan eh. Ganun kami sa bahay minsan. Kapag, yan, yung mom ko, kapag nag-umagahan kami, alas 8 pa lang. Umagahan, o kaya 7. Sabihin mo, late na yung 9 na morning breakfast. And then, kapag tapos ng 9 na morning breakfast namin, kakain ulit kami ng tanghalian, mga 12:30. So, yung kinain mo ng 9, 10, 11, 12, hindi mo pa nabe-burn. Hindi pa ganun, no? Hindi mo pa nailalabas lahat, kawan, no? Tsaka kami, minsan kasi heavy breakfast. Kaya tingnan mo, laki ko, di ba? Tapos kawan, ito pa matindi doon. After nyon, syempre kakain ako, alas 9. 12:30, kakain ulit ako. Naamoy ko na yung masarap no? Nagpapaluto ako ng minsan sisig, gano'n.
Yung mga crispy pata, yan. Sabado kasi syempre sama-sama kayo ng pamilya mo eh. Tapos after nyo na biglang magyaya yung brother ko o kaya yung sister ko. Dessert! Patay! Dessert na yan. O kaya, ano tayo, merienda tayo. Ganon. Alam mo, mas masama kapag nasa bahay ka minsan eh. Alam mo, ang laki lalo ng gastos. Diba kapag nasa labas ka, parang iniisip mo, paano ako bukas? Babiyahe ulit ako. No, kapag nasa bahay ka kasi parang wala kang iniisip, relax ka. Nanood ka Netflix, kakain ka na marami, no? Diba? Parang ang sarap-sarap lang din kasi sa bahay, no? Sabi nga daw nila, walang katulad ang tahanan. Kaya sa mga kawan dyan, ako, papigil ka naman, no? Huwag ka naman siyang kumain. Ang hirap mag-burn ng pots. No, ang hirap mag-jogging, ang bilis kumain, ang bilis magpalaki, ang hirap magpaliit, no? Ano ba, hello muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga nagpapabati dyan. Pa-shoutout daw kay Rosalie Superabol Amantilio. Wow, ang ganda naman ang pangalan, ha? Hello at hello rin kay paring MJ Lira. Happy watching right now, MJ Lira. And syempre sa mga texter natin, happy listening right now sa inyong lahat. Ayan o. Hello pala kaya pakibati po si Kin Hayichin. Tsaka po si Mama Carmelita Nogales. Robert Nogales po. Nagsuklayin Baler. Pwede po ba mag-request gento? Sige mamaya, patugtugin natin yung gento na yan. No? Sa mga request nyo kawan, pagbibigyan ko kayo ngayong araw na to, lahat mapagbigyan ko mga request. No? Mapa-radio, mapa-social media. Ano yung mga kawan ha? Dire-diretso lang tayo sa ating kwentuhan. At syempre kawan, ito nga no. Napag-usapan nga natin na about sa minsan may nasasabi ka ba o nasasabi. May mga gusto ka bang sabihin na hindi mo nasabi sa isang tao. Alam nyo kawan, pinaka the best sa buhay natin o sa mga tao nakakasalumuhan natin. Yung masabi natin yung mag-iwan man lang tayo. No? Mag-iwan man lang tayo ng mga magagandang salita sa isang tao na makakasalamuhan natin o makakasama natin. Yung tipong wala ka nang iisipin na, ay sayang, hindi ko to nasabi. Diba? Minsan kasi, may mga ganun tayo pero nakakapangit din kasi, diba? Nakakasira din kasi minsan, na may gusto kang sabihin sa kanya na hindi mo ma-deliver o hindi mo maisip yung proper deliver o right deliver ng gusto mong sabihin sa kanya. Kaya hindi mo na rin nasabi, no? Ang hirap din kaya yun na minsan may gusto kang sabihin o punahin sa kanya na baka masaktan siya. Kaya hindi mo masabi hanggang sa wala na. Hindi mo na rin nasabi. Matagal na kayong hindi nagkita, hindi mo na nasabi. Sayang, di ba? Pero tingin ko kawan, hanggat maaari kung kaya mo naman sabihin ang gusto mong sabihin, sabihin mo na. Hanggat nandyan pa yung tao sa piling mo, nakikita mo, nakakasama mo, sabihin mo na. But sabi ko nga kanina kawan, napakadali na lang sabihin ang mga gusto nating sabihin sa mga tao. No? Kaya yung mga mas simple lang ba na kamusta? No? Kamusta ka na? Pasalamat ako na ganito na tayo ngayon. Di ba? Yung mga ganun bagay na may mga gusto kang sabihin sa simpleng paraan. Ang dali na ngayon sabihin eh. Chat mo na lang naman eh. Di ba? Sa kaibigan mo na napakahalaga sa'yo na dati best mo pero hindi mo na nakakasama ngayon, pwede mo kamustahin. Sabihin mo yung mga gusto mong sabihin sa kanya. No? Yung mga bagay-bagay na yun. No? Personal man yan o hindi personal, at least nasabi mo sa kanya. But ang pinakamahirap kasi kawan, kapag nandoon ka sa relasyon o nandoon ka sa punto na maghihiwalay kayo ng taong mahal mo, may gusto ka sanang sabihin, hindi mo nasabi. Alam mo kawan, ang pinakamasakit na nabasa ko ngayong araw na to, na magpo-propose na sana yung guy, magsasabi na sana siya na, will you marry me? Nakipaghiwalay yung babae. At hindi niya na kailanman sinabi yung mga plano niya na yun. At kailanman hindi niya na sinabi yung pinaka maganda sanang maririnig ng taong minamahal niya. Alam mo kawan, yun ang masakit doon. Pero ang naglaro lang, alam na naman ako, malaro ang isip ko, masyado akong maraming natatawa ako minsan sa mga bagay-bagay. But alam kong seryoso man yun, napag-isipan ko lang, no, paano kaya
na baka mali rin ni kuya na hindi niya na sinabi na will you marry me. Kaya siguro na ipaglaro. Kasi minsan kawan, yung mga chat kasi nila dito, mga comment kasi dito ng mga kawan natin, putol. Na ang pinaka, kunyari ganito sample, ang pinaka bagay na hindi ko nasabi sa taong pinakamamahal ko, sa pinakataong mahalaga sa akin, yung sabihin ko na will you marry me. Ang pinakamasakit na nangyari kasi sa amin, nakipag-iwalay siya nung araw na sasabihin ko na yun. Wala na. Hindi niya na sinabi. Baka kasi yung dahilan ng babae, di ba? Napag-isipan ko lang, baka kasi yung dahilan ng babae, ba't hindi kaya ako pakasalan nito? Ang tagal-tagal na, no? Ba't kaya hindi ako neto sabihin na will you marry me? O kaya bigyan ako ng singsing neto, ang tagal-tagal na. Makipag-break na lang kaya ako. Di ba? Kumakawan kasi putol eh. Putol yung text niya sa atin. So parang naglaro lang sa isip ko na baka naman yun ng dahilan. Tapos hindi mo sinabi. No? Tapos hindi na kayo nag-usap. No? Alam mo kawan, kasi dapat pag nag-share din tayo, buuin nyo. Buuin nyo, huwag nyo akong palaruin ng isip. Di ba? Ayoko mag-invento dito eh. Di ba? Maganda yung buo natin sinasabi. Pero tingin ko kawan yun nga ang pinakamasakit talaga naramdaman ni Kuya Brother. Alam nyo bakit? Kasi kawan, alam nyo, nandun ka na sa point na sasabihin mo na magpakasal na tayo, mahal kita. Diba? Ikaw lang. Tapos sasabihin sa'yo nung tao na yon na gusto mo na pakasalan, bigyan ng ring. Tama na. Siguro ito yung mas makakabuti sa atin. Siguro ito yung mas makakaganda sa atin na i-let go natin ang isa't isa at mag-grow tayo, no? Sa mga sarili nating mga paa, di ba? Diba? Yung mga masakit dun eh. Kaso nga lang, tanong ko lang din, bakit hindi mo tinanong si ate girl? Sana man lang tinanong mo si ate girl. Anong dahilan? Bakit ka makikipag-iwalay? No? Minsan maganda rin talaga magtanong. No? Hindi mo man sabihin agad yung gusto mong sabihin, magtanong ka na muna kuya. No? Hindi mo man nasabi kaagad siguro yung gusto mong sabihin, at least natanong mo. Baka sabihin niyang, kasi ikaw eh. Baka biglang sabihin ni ate girl doon na, kasi ikaw eh. Ayaw mo pa magpakasal. Eto na nga eh. Hindi mo ba alam, bumili na ako ng sing-sing. Diba? Di mas napamaganda pa. Kaso pwede naman natin gawa ng kwento. O, gawa natin ng senaryo. Malay mo kawan ang pangyayari na yon na ibibigay niya na yung sing-sing. Ayaw na yung isasabihin niya na, my love, will you marry me? Luluhod na siya ng mga oras na yon. Biglang nagsabi si ate girl na tama na, ayoko na, meron na akong iba. Tapos tumahimik silang dalawa. Tapos maya-maya tumakbo si ate girl. Nagpakalayo-layo na si ate girl at ayaw na bumalik sa kanya. No? Dahil kumpletuhin nyo minsan gawan para hindi ako gumagawa dito ng kwento, no? Ang hirap kasi gumawa ng dalawang side positive and negative, no? Minsan kasi, di ba, buhay lang natin, no? Pero tingin ko kawan tingin ko, pinakamasakit yon na mararanasan mo. Na gusto kang sabihin na magpakasal na tayo, no? Na ikaw lang ang gusto ko, wala nang iba, tapos naudlot at hindi mo na nasabi. Pero brother, para sa akin, may tamang tao siguro kaya hindi mo nasabi doon, no? At buti na lang kawan, brother, hindi mo napakita yung sing-sing agad-agad, no? Kasi baka pag nagandahan doon sa sing-sing, sagutin ka muna, tapos siwalayan ka, ibenta na lang din yan, no? At least napaganda pa, pwede mong i-recycle, no? Hindi niya mo pa naman napakita, hindi niya pa naman nasuot, pwede mong ibigay yan sa iba. Nasa sa iyan brother kung ibebenta mo niyan, ayaw mo na yung mga alaala niyan, para sa akin, kung hindi pa naman nasusuot kawan, hindi pa ganun yung masama yung niyan, yung mga alaala niyan, di ba? Hindi pa ganun na kalala, di ba? Hindi naman. Pinapatawa ko lang si brother. But brother para sa akin, I hope
yung sing-sing na nabili mo na yan, yung gusto mong sabihin na will you marry me, lumuhod ka dun sa tao, na tamang tao para sa'yo, ay matupad mo yan this year o next year. Malay mo, di ba kawan, mapabilis pa, di ba? Ngayong taon na to o next year, o malay mo, next month, di ba? Mas mapabilis pa. Hindi natin masabi. Anyway, hello kay Sel Palma. Speaking of kasal pala kawan, binabati ko lang ang inaanak ko. Nako, nagkaninong pa ako sa kasal ngayon, no? Naging ninong pa ako ngayon sa kasal, no? Naging ninong pa ako sa kasal ng aking mga inaanak na sina May. Big shoutout sa aking inaanak na sina May on September 8. Ayan, ikakasal na sila, isa po sa mga ninong. Wow. Congratulations na May, na aking OJT dito dati, OJT namin dito. Na mabuting katrabaho kasama namin dito sa radyo dati. Ayan, na May, congratulations at siyempre sa partner mo, si brother. And kita-kits on September 8. Yan, oh. Naku, nanginig-ninong pa ako tuloy. Lil Vinci, my chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Anyway, hello muna sa lahat pa rin na nakatutok sa atin ngayon sa ating live stream. Siyempre, hello rin sa mga kawan natin na naikipag-kulitan sa atin sa text message. And happy watching sa inyong lahat mga kawan. And happy holiday mga kawan. No? Sulitin nyo ang mahaba pang oras na makakasama nyo ang mga pamilya nyo at bukas nako punong-puno na naman ng trabaho. No? Ano yung mga kawan? Bagong lahat mga kawan, gusto ko lang munang mag-plug sa inyo on pwede ba ako mag-plug? Pwede naman siguro. Ito, on September 26, nasa Hydro Manila po kami ng All-in-One, Team All-in-One at 1FM at Radyo Pilipino mga kawan. Iko-cover po natin yan ang Hydro Manila. Kasama po natin dyan ang social media team. And syempre sa tulong ng 1FM, Radyo Pilipino at lahat po ng bumubuo ng kumpanya. At syempre kawan, i-plug ko na rin on September 26 bago kami mag-Hydro Manila. Meron po akong performance sa ASEAN Week. ASEAN ba yun? Tama ba ako? Teka lang titignan natin mabuti kawan I-check ko mabuti kawan. Ayun, ASEAN Youth Week kawan, naimbitahan po tayo dyan sa JRU na mag-perform po ako dyan. At maraming salamat sa tiwala at pagmamahal po. At syempre, suporta ko po yan para sa mga estudyante, sa mga doon sa community ng ASEAN Youth. Suporta ko po yan. Sabi ko sa kanila, sa pag-imbita nyo sa akin, pupunta ako dyan. Walang problema. And syempre, kaibigan ko rin po kasi ang isa sa mga head dyan. Plug ko na lahat. I-plug ko na, batiin ko na lahat ng mga malalapit sa puso natin ng mga kaibigan natin sa industriya. Ayan. ASEAN Youth po siya. Yan, ang dami po niyang kaganapan. Tumakbo po siya simula ng August 10. Tama ba ako? August 1 po siya nag-start. And then hanggang August 26 po. Ang last day niya po is August 26. And then gusto ko lang batiin po dyan ang project head po dyan, si Ana Katarina Tena, ang aking mabuting kaibigan at schoolmate po yan sa Adamson. Yan, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta rin sa akin at syempre sa ASEAN Youth 2023 Advocacy Network. Yan nga, no? Ayan yun, kawan. No? Ayan talaga yung ano nila yung parang title. ayan yun. And syempre, kawan, ano pa ba? Marami pa ako. On September, paano pa ba? August pala to. Sorry, na-advance ko. Na-advance ko yung utak ko. Sorry, pero late pala. Dapat August 26 pala. Nasa Hydro Manila kami kawan. And syempre, sa August 26, nandyan rin po ako sa ASEAN Youth ng JRU. Sama-sama po mga iba-ibang eskwelahan yan. Nagsama-sama po sila yung mga head ng mga project dyan
sa ASEAN Youth. Maraming salamat sa suporta. But ito pa, on September 26, saan nyo po ako kawain? Ang 1FM po ay nasa Australia. Yan ang kawan, ha? Sabi ko na tuloy. Ano ba yung mga kawan? Nasa Australia po ang 1FM. All-in-one, Lil Vinci. Nasa Australia yan on September 26. Yan. Bukod sa may tour tayo dyan, Lil Vinci Tour on September 26. And it's a big privilege. Ayan na. An opportunity sa akin na makapunta ako dyan sa Australia. Siyempre, ito na. No? Nag-contact na yung mga boss sa akin na maghanda na daw ako. Malapit na. At maraming salamat sa lahat ng suporta. Yan na, pinaplug ko na sa inyo lahat ng mga kaganapan. At siyempre, all-in-one, bayani one na ginagawa po namin ngayon, niluluto po namin ngayon ng mga proyekto. Nako, kawan, abangan nyo po yan. Ang dami po namin niluluto na proyekto ngayon. And syempre mga kawan, gusto ko lang din batiin sila Direct Yan Tayo TV, pabati ang aming pinagwapo na kasama si Joel Tostado ng happy birthday dito sa Angono, Rizal. Hello po sa inyo. Yan, may mga content tayo na gagawin doon ng Australia. Kasama natin ang 1FM. Siyempre, bit natin ang 1FM on Australia. Bukod sa tour ko po, meron po tayong mga content doon na ipoproduce. And huwag kayong mag-alala, meron pa rin po tayong live stream. Ano po kayo kamahal. And mga kawain, abangan nyo lang ako lagi. And kita-kits, kung magkita man tayo sa daan, bati-batian na lang. Kaya kawan, lagi ka lang tumutok dito sa Pambansang Kwentuhan ng Bayan with Lil Vinci tuwing 1:00 hanggang 3:00, Mondays to Fridays mga kawan. Kasama nyo ang nag-iisang taga-kwento ng bayan, si Lil Vinci sa 1FM. 1 lang yan. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!